natin na pag-uusapan ay patungkol dito sa sabi ng mga DDS. Yeah. Ma'am Susan Vergara, may galab shoutout po. Sabi ng mga DDS, Davao City lang daw ang may matinong flood control. Wow! Amazing! Yeah. Ang galing! Yeah. Ito mga kababayan ha, sa issue ngayon na flood control sa Pilipinas na binulsa ng mga kontraktor. Davao City lang daw ang merong matinong flood control. Wow! Ang galing! Palakpakan! Yeah. Pinagyabang ngayon ng mga DDS. Davao City lang daw ang may matinong flood control. Wow! Ito mga kababayan. Totoo nga ba? Para sa akin mga kababayan, totoo po. Huwag po kayo magalit. Totoo po talaga. Sa lahat po ng proyekto ng flood control, Davao lang po ang merong matinong flood control. Totoo naman po. Kahit i-check po natin sa DPWH, totoo po. Davao lang po ang may matinong flood control. Sa ngayon this month, this year, sa taong ito. Pero yung last taon, sa panahon ni Digong, wala pong ganon. Sa taong ito, Davao po talaga ang merong matinong flood control at patapos na. Bakit? Mga kababayan, pinagyabang ng mga DDS yan. Ito, buksan natin Basahin natin. Huwag kayong magalit mga kababayan hindi ko kinampihan ng Davao. Pasalamat po ako na yung mga nasa Davao na namumuno. Congratulations at thank you so much at meron kayong nagawang ganyan. Thank you. No? Hindi kayo naiwanan ng kabulaktutan at katiwalian ni Digong. Thank you. So ito po mga kababayan. Basahin ko po Ayan. Ito po ay mula sa Sunstar Davao. Davao River Flood Control Project nearly completed. Ayan. Ma'am Cathy Wanderer, maraming salamat sa iyong 10 pounds super chat. I can thank you. Umabot ako sa iyo from Esbern, UK. Salamat po sa iyo, ma'am, sa iyong super chat. Thank you so much po, Ma'am Cathy Wanderer. So, totoo naman po, mga kababayan, na matino po talaga ang flood control nila. Ngayon, basahin natin yung link. Puntahan natin kung totoo ba. Davao River Flood Control Project nearly completed. Sumatino nga talaga yung project nila sa flood control. Ito po, the two project in Barangay Mandug in Davao City, 2nd District with cumulative cost of 241.25 million are funded under the 2024 Regular Infrastructure Program are nearing completion. The project are undertaken by DPWH Davao, 3rd District Engineering Office are expected to be finished the last quarter of 2025. So, totoo naman po mga kababayan na maganda ang kanilang flood control doon. Maayos, malapit nang matapos. Hindi po sila binaha kasi tignan nyo po nga naman. Diba? Maganda po ang flood control nila. So, kita nyo yung mga kabahayan dito, hindi sila binaha kasi meron na silang malaking harang. So, maganda naman. Ito po yung Davao. Ito po yung ilog. So, ibig sabihin, hindi sila binaha. So, magaling nga naman. Congratulations. Pero mga kababayan, kung babasahin ko po ulit, ang project na ito na nagkakahalaga ng 241.25 million ay funded under the 2024. So, sino ba ang presidente ng 2024? Si PBBM na po. So, ako po'y magpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi po ako nagpapasalamat kay Duterte. Project po ito ni Marcos Jr. Na pinunduhan ng 241.25 million under the Build More Better Project ni PBBM. Diba? Kaya mga kababayan, wala pong kinalaman ang mga Duterte dito sa Davao City Flood Control. Ito po'y under sa project ni PBBM. The two project Barangay Mandug, Davao City, 2nd District. Ito po, 241 million, 2024 project po ito. Under sa project ni PBBM na Build More Better Program.
in line with the administration directive under the Bagong Pilipinas vision of optimizing flood control system in vulnerable areas of the country, DPWH-11 has undertaken the completed several related project in Davao City. So ito po'y nakalagay mga kababayan, under po ito sa project ni Pangulong Bongbong Marcos na Build More Better program. Hindi po ito galing sa mga Duterte. At higit sa lahat, yun pong dati na sinasabing 51 billion dyan flood control, hindi po natin alam kung saan po yun napunta. Sa panahon po yun ni Digong. So ngayon po mga kababayan, kay PBBM project po ito. So, kaya nga po, pinagkalat ng mga DDS na Davao City lang daw ang may matino na flood control project. Compare sa Bulacan, compare sa Manila, compare sa ibang lugar sa Maynila. Totoo naman po, 'di ba? Na matinong project ang Davao City flood control sa iba't ibang lugar sa kanila, sa mga kailugan nila. Totoo talaga. Pero proyekto po ito ni Marcos Jr. under the Build More Better project. Hindi po sa build ni Digong na hinahanap natin kung saan yan, hindi po natin makikita. Example lang natin yung 212 airports. Build Better More. Galing po kay PBBM yan. Hindi po kay Digong. Kaso lang, mga kababayan, pagbasahin natin dito, pagbasahin natin kung ito Sunstar Davao, basahin natin yung mga comment ng mga DDS Ang sabi dito, basta within Davao, sure yan, makikita ang tax ng mga tao. Actions speak louder than words. Sabi ni Gyalong Gumapak, nag-comment naman ako, project ni PBBM yan. Hindi yan kay Digong. Kay Digong binulsa niya. Ito. Basahin natin. Ito na. Pag sure daw, sabi ni Nialyn Disurin. Alam nyo minsan mga DDS, turuan ko po kayo. Turuan ko po kayo. Kapag ganito po, pag sinabing Davao City, ang binalita tapos short lang yung caption, tignan ninyo kung may color blue na salita dyan, pindutin nyo, link po yan. Kapag sinabi mong Davao, talagang mapapaniwala ka na dahil kay Digong yan. Pero kapag i-check mo po ng ayos, pindutin mo po yung link, pag pinindot mo yung link, gawa po ni PBBM yan. Project po niya yan. Hindi po kay Digong. Nakita nyo lang ng Davao, sabihin nyo, Duterte agad. Kapag may problema sa Davao, sabihin ninyo, hindi po city, Davao City yan. Davao del Norte po yan, Davao del Sur po yan. Pero pag may magandang balita sa Davao, kahit hindi parte ng Davao City, inangkin na nila. Kay Duterte yan. Kasi Davao yan. Napansin nyo yan, mga kababayan? Napansin nyo mga DDS, mga putang inang God bless na yan? Mga DDS na yan. Kapag may balita sa Davao, katulad yan, may nahuli na mga pogo dyan, 8 Chinese national. Ang sabi agad, hindi po parte ng Davao yan. Hindi po parte ng Davao City yan. May mga mayor din po dyan. Ayan, napansin nyo yan? Ang Davao po, mga kababayan, 3 ang laki kaysa sa Maynila. 3 Maynila ang laki ng Davao. Ngayon, kapag may magandang balita, pag sinabing Davao, sisigaw agad mga DDS, kay Duterte yan, kay Duterte yan. Pero pag may balita, bilyon-bilyon halaga ng shabu o droga na kumpiska sa Davao, sasabihin agad nila, hindi kay Duterte yan, hindi Davao City yan, Davao del Norte yan, Davao del Sur yan. Di ba, napansin ninyo? Kapag may problema na balita, pag bad news, ang sabihin agad, hindi parte ni Digong yan, hindi Davao City yan, Davao del Norte yan, Davao del Sur yan, yan ang Davao Occidental yan, Davao di Uro yan. Hindi parte ng Davao City yan. Pero kapag may magandang balita, ang sabihin agad nila, kay Digong yan. Kay Digong yan kasi Davao yan. Putang ina ninyo. Kung kay Digong yan, ano na lang silbi ni Manny Pacquiao? Kung pag sinabing Davao, so wala na palang saysay si Jinky at si Manny Pacquiao.
Ang lugar ni Jinky at ni Manny Pacquiao, party pa ng Davao. Davao region pa yan sila. Ganyan ang sakit ng mga DDS, Ma'am Emily Arsiga. Kapag sinabi mo, wow, ang Davao, ang galing-galing, may proyekto, flood control, hindi kinurakot. Ang kinin nila yan, Davao yan, Duterte yan, Tatak Duterte yan. Pero pag sinabi mo, Kalinan, Davao City, binaha, hindi kay Digong yan. May mga ibang mayor dyan, may mga kongresista dyan, may mga gobernador dyan. Hindi sakop ni Digong yan. Pag may baha, pag may shabu na nahuli, hindi sakop ni Digong yan. Hindi Davao City yan, Davao del Sur yan, Davao de Oro yan, Davao del Norte yan. Hindi yan kay Digong, hindi yan kay Digong. Sarangani si Pacquiao. Ma'am Ginaline Blasico, yes po, Sarangani si Pacquiao. Pero ang Sarangani is part of Davao region. Yun po clarify ko lang po. Kapag sinabi nating taga Jensan, taga Sarangani, ang Sarangani at Jensan is part po ng Davao. Malaki po ang Davao. Sakop po sila ng Davao. Gusto ko lang po kayong i-educate. Ang lugar ni Pacquiao is part pa po ng Davao region yan. Hindi po Davao City Party pa po ng Davao region yan. Huwag na po kayong makipag-away sa akin. Hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral, pero major ko po ay world history. Hindi man ako nakapagtapos, pero napag-aralan ko din po yan. Kahit i-research nyo po ngayon, ang Davao region, malaki po yan. Sobrang laki niyan. May Davao de Oro, may Davao del Sur, may Davao del Norte, may Davao Occidental, may Davao Oriental. So lahat po yan, parte ng Davao region. Kaya kapag may balita sa Davao region na maganda, inaangkin. Inaangkin ng mga DDS. Pero pag may balita sa Davao na droga-droga, sabihin agad nila, hindi part ng Davao City yan. Na which is totoo naman. Pero dapat, sa mga taga Davao, wag po kayong syunga. Ini-educate nyo po yung kalahi ninyong bobo ng mali-mali. Sa bagay, mga bobo nga naman kayo. Ano bang expect nyo sa bobo? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kapag ang DDS makarinig na magandang balita, katulad nito, flood control, inangkin nila kay Digong daw. Pero hindi nila iniisip na kapag merong droga-droga, pag may pogo na nahuli, tatanggi nila yan. Hindi parte ng Davao City yan. Totoo naman hindi parte ng Davao City. Kasi nga, bad news. Pag good news, lahat sinasakop na nila. Ultimo, Cagayan de Oro sasakupin na nila Kaya nga nagagalit si Barbers Di ba? Pag Cagayan de Oro, sabihin nila, wow, ang galing, Duterte, Tatak Duterte. Ultimo nga, Mindanao, sinasakop na nila Napakadami po ng mga taga Mindanao na hindi supporter ni Digong. Tandaan nyo yan, majority sa Mindanao. Nung hindi pa presidente si Digong, puro liberal. Nung naging presidente si Digong, naging PDP kasi natakot. Bakit? Pag hindi ka naging PDP, wala ka pundo. Wala ka budget. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. Tignan nyo, pag sinabi ko, mga taga Davao, babaero, sabihin nila, hindi kami taga dyan. Aba, si Digong pangalan, 13 na jowa. Ano yun, fake news? Yung mga taga Davao, manyakis yan. Si Digong nga, yung madre ni Rep, nagsisisi pa siya. Bakit nila pinagtulungan? Dapat si Mayor muna. Diba? Mga manyakis yung taga Davao. Ay, hindi totoo yan. So, sabi ni Digong, yung madre ni Rep, naawa ako kasi pinagpilahan, pinagtulungan nila. Kaganda-ganda, parang artista sa Amerika. Dapat si Mayor muna bago sila. Putang ina, nakita ko, ganda. Dapat si Mayor muna. Call me De Lima. Mega love shoutout, call me De Lima. Sabi ko sa inyo mga kababayan, flood control sa Davao, inangkin. Tingnan nyo, anong masasabi ninyo dito? Ito, Davao,
Rape. Ito. Oh, madre. Rape. Para makita ninyo. Oh, dito ko mapatunayan na manyakis ang mga taga-Davao. Doon yung minister na Australiana. Ito problema na ito. Ang Australian Embassy, sige na tawag eh. Putang ina, kasayang nito. Diba? Tawang-tawa sila. Ang napasok sa isip ko, nirate nila. Pinagpilahan nila nga doon. Nagalit ako kasi nirate. Oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Diba? Kita niyo? Kaya ko napatunayan na manyakis ang taga Davao. Yeah. Nirip na lahat-lahat, nangihinayang ka pa kasi hindi ikaw ang nauna. Anong tawag nyo dyan? Ngayon sasabihin nyo na naman, persona non grata ako. Mismo galing sa bunganga ni Digong yan. Diyan hindi kayo nagalit, tumatawa, pumalakpak kayo. Pero yung kay Vice Ganda na Jitski Holiday, galit na galit kayo. At persona non grata nyo yung tao. Diba? Mangkanor. Diba? Hindi na siya naawa. Kaya nga isa sa kadahilanan mga kababayan na si Digong po ay isinipa po ng Australia. Kasi di ba ang sabi ni Sara, isa ang Australia sa pinagpipilian na doon dalhin pag naka-interim release si Digong. Ang sabi ng Australia, hindi po sila tumatanggap maliban kung ICC na ang magdesisyon na doon dalhin. Kasi bakit? Kung naalala ninyo, yung Australian, si Fox, yung madring ni Rape. Di ba? Kita nyo ang koneksyon, mga kababayan? Correct. Very correct. Kita ninyo? Yun. Klaro po, mga kababayans. Hi, Ma'am Kyle's mom. Mega love shout out po. So ito, sunod, mga kababayan. Wait lang I-search natin. Alam nyo ba mga kababayan? Alam nyo ba